Hala, quarantine? Wala pa naman akong matitinong gamit. Hayaan mo na nga. Okay, class. Narinig ba ako? Rinig po, ma'am. Okay. So, you already have told your activity in this class. And, Jenny, ilang tabi mo is your activity. Okay ba yan? Okay ba yan? Okay po, ma'am. Mahina. Hala, wala akong laptop. Paano na ito? Mukhang mapapatigil ako nito ah. Uwi na nga muna ako ng probinsya. Tutulong na lang ako sa anak buhay ng aking mga magulang. Good morning po, ma'am. My name is Monica Peralta Chapo from Central Colleges of the Philippines, and we're here po to ask you some questions about sustainable development goals, specifically quality education. This question po, what comes to your mind when you hear the term quality education as one of the sustainable development goals? SDG on quality education means having a vision towards maximizing and providing opportunities for the students to become competitive citizens. Do you believe online classes provided quality education during the pandemic? Quality education, I think it's a yes and no because it's a yes because it provided a different platform for the students to learn. It's a no because not all the students have resources wherein they could use online education for their learning. What do you think will happen if access to quality education continues to be limited to an If it continues to be in the state of inequality, many of the people will not be able to maximize their potential. Many of them will not be able to get the opportunities they deserve. And I think I could also quote one of the articles that I read that if inequality in education continues, the richer will get richer, the poorer will get poorer because it's only those who can afford education who could actually get the skills they could use. could you share your experiences as a teacher, especially your experiences during the pandemic? Pandemic, there are silver linings during the pandemic times in education. Because we weren't allowed to go outside, it gave me opportunities to be hungrier for learning. It's our, anyway, the school's learning management system. It's the number one tool that we have. So I have to learn everything because the students would ask me, Miss, how do you use this? How do you do animations in slides? So I have to learn because I cannot teach something I don't know. So personally, I had to learn new things. And on the other hand, for the students, it was a challenge for them, of course, with the resources, because they had to unlearn everything when 2021 came. They had to unlearn everything. They had to learn how to use laptops, internet, the different softwares. Given those challenges, I think the silver lining was they learned something new. And as we shifted back to face, they now have options. What should I do when I am on site? What should I do when I'm online? So they know how to balance things. They know how they can make their tasks easier because online classes are there. So the students had the mindset that it's online class, I have to listen. So when I get back to the school, I'll be asking this question. So I could work on the next time that I'm asynchronous. I know how to work on the task. It made everyone flexible. It made everyone be resourceful with the things that they have. So in terms of the pandemic, it's a positive and a negative thing. But I think there are more positives in terms of the effects of pandemic at this point. Hinto muna ako sa pag-aaral.
Uwi muna ako Pangasinan para makatulong man lang sa pamilya. Ang hirap pag online lang yung klase. Magandang hapon po. Okay. Pwede po kayong ma-interview? Pwede naman po, pwede naman. Sa inyo po itong palaisdaan na ito, kuya? Actually, sa magulang ko eh. Sa magulang niyo po. So, tumutulong din po naman kayo sa Yes. Okay po. So, since pwede po kayong ma-interview, kuya, ako nga po pala si Fernandez Junay Salalain po from Central Colleges po of the Philippines. So, kami po ay naatasan, nagagawa po ng isang dokumentaryo. And then sa dokumentaryo po na, sa asignatura po namin na Chemistry for Engineers po. So, since pasok po yung isa naming lesson dito na Life Below Water, so, kailangan lang po namin ng mag-interview po. So, ano pong pangalan nila? Ako si Jeremy Zacarias. Jermaine Zacarias po. Nag-aaral po kayo? Yes. Ano pong course year niyo po? Basically, Bachelor of Science in Criminology and third year. Third year po. So, ayun po, bilang isang pwede na po magtanong, no? So, bilang isang estudyante, kuya, paano po nakakatulong yung pangingisda po at sa pag-aaral niyo po? Actually, dito ako kumuha talaga mukha ako dito ng extra income ko, for sure. And then, para sa pangangailangan ko na rin, if ever, pag-aaral ko, mga kapagan ko if ever namin sa school. And then, isa na rin benefits para makatulong ako sa mga magulang ko. Opo, no? So, yun nga po, pwede po siyang makatulong sa magulang. So, ano po ba yung mga naitutulong niyo po sa magulang niyo pag nangingisda po, ganun po? Something na, next or something, kumukuha ako ng mga isda namin, ibebenta namin kahit saan. Opo. Speaking of pagbebenta po, kuya, no? Ano po ba yung mga, sa mga ilog-ilog po, ganun po. So, pag nasa ilog po ba kayo, nakakita rin po kayo ng mga basura, ganun po. Oo. Ano po nakaka-apekto yun sa Sa lahat, ang pangalan ko ay si Alvin Zacarias, nakatira sa Barangay Kalumbuyan. Based on my experience noon pa man, nung bata pa ako, nakikita ko sa aking mga lolo dahil both side, may mga palisdaan, tsaka sakahan. Paano po nakakatulong yung pangingisda sa pang-araw-araw po? Pang-araw-araw, halimbawa, sa bahay, wala kang ulam, pwede kang pumunta ng palisda mo, pag papasok yung tubig, magkaos ka lang yung makakakuha ka ng ilang kwan na bangus, piraso. Ano po yung pwede nyo pong maging advice sa mga mangingisda rin po na ginagawang hanap buhay po yung pangingisda po nila? Magandang hanap buhay yan dahil yung palaisdaan kasi sa based on my experience sa pagkakaalam ko, hanggang 3 beses silang mag-harvest sa isang taon. Hindi tulad ng itong palay, 3 beses o 4 na beses ang pagkakaalam ko dyan kung maganda yung pag malaking mabilis lumaki yung mga hindi yung sa mga hipon, mga pwede kang mag-4 na beses. Hirap po ba mag-handle ng palaisdaan? Hindi Based naman. po sa experience ninyo? Tsaka lang naman yan dahil para kang nag-aalaga ng hayop din kunitor mo ang tubig, labas-pasok, katapos kung gusto mong pakain ng feeds na yung iba Maggastos po ba ang maging mangingisda po? Para po sa Para po. mga beginner po. Opo. Para sa mga mag-umpisa. Hindi naman, kasi unang-una dyan, kasi yung mga iba kasi kaya sila nalulugi. Halimbawa yung mga tambak nila, yung tilapil nila mabababa. Kung bahain dun sa lugar na yun, di mapapasukan ng tubig, lalabas yung isda pag hindi mo na monitor. Thank you po. Thank you po sa kaalaman. Lola, mano po. Uwi po muna pala ulit ako ng Maynila para
para po ipagpatuloy ang aking pag-aaral. O sige, mag-aral mabuti ako ha. Thank you po. Mag-ingat sa Maynila. Thank you Okay, po. sige. Okay, class, para sa midterms natin, kailangan nyo gumawa ng project. 60% to ng grades nyo, kaya kailangan nyo itong gawin. Okay? Okay, class, please. Ano yun, ka partner ka na? Wala pa nga eh. Lagi na lang mga O, sige. Kaya gusto mo lang. Ako ba? Pwede ba? Pwede naman. Basta message mo na ako may kaya. Okay, sige. Walang problema. Ingat. Thank you. Ingat. Tao po. Pwede po makihingi ng kahit anong pwede pong i-recycle para lang po sa project namin. Apa. Pwede na po yan? Apa. Thank you po. Thank you po. Thank you po. So, hello, andito po kami ngayon sa Trinity University of Asia. And here we have, anong pangalan niyo po? Hi, I am Mark Adrian E. Miranda. Yeah. And I am Crisel Antoinette Molina from Central Colleges of the Philippines. So, ngayon po, may questions po kami sa inyo about Sustainable Development Goals. Question po namin, what comes to your mind when you hear Sustainable Development Goals? Sustainable Development Goals. Pero narinig ko na siya, parang siguro kung paano mapabuti sa ating bansa. Halimbawa, parang isa ata yun sa mga climate change, yung mga problems kasi yun eh. Pero kung Sustainable Development Goals, yun yung mga isa sa mga or solution type siya kung ano nga bang yung mga halimbawa may mga problema, kung ano nga ba yung magiging solusyon. More likely, ang term niya talaga is solution. Kung ano ba yung magiging project niya. Ayun. For the next question, what comes to your mind when you hear responsible consumption and production? Resumption and production. Yung parang, yung mga materials na hindi dapat siya na isasayang. Like, pwede naman siya na gamitin na RRR, reduce, reuse, and recycle. Do you consider yourself a responsible consumer? Why? For me, 50-50 honesty ha. May mga times na, halimbawa, may mga times talaga na nasasayang din akong pagkain. Minsan lang naman, pero as much as I can, like, for example, foods naman, inuubos ko naman talaga siya as kaya ko naman talaga. As a citizen or as a student, what actions could you think of that people should practice to protect and minimize the use of resources, especially the natural resources, since marami na nga pong mga nasasayang or naubos? Ayun, more likely it can be a speech or yung mga video siya, or it can be also a poster. Pero ang pinaka-recommend ko, it may also be posted on social media to encourage people. Ayun. So more on encouraging people po yung mas ano nyo? Yes, that's right. More on encouraging people on social medias and any platform, diba?